Ikaw lamang aking kanlungan, sa piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa, lalong-lalo na sa inyo ng mga taga-subaybay at patuloy na sumusubaybay sa programang ito, ang araw-araw na pagpapala. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Bong Morga ng JCSGO Church, Batasin Outreach, Taytay Rizal. Bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po muna ay sandaling mananalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng banal mong Espiritu, muli o Diyos, kami ay buong pusong nagsusumamo at nagpapakumbaba sa harapan mo sa oras na ito. Humihingi kami ng tawad o Diyos sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakamali, anumang mga pagkakasala ang nagawa ng bawat isa sa amin, sa isip, sa salita at gawa. Ama, patawarin mo po kami. Linisin kami, hugasan ng banal na dugo ng Panginoong Hesus upang malinis kami sa lahat naming mga kasalanan. Maraming salamat po, O Diyos, sa biyaya ng kapatawaran na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Hesus. Amen. Okay? At bago po tayo magpatuloy, muli po, gusto kong kunin ang atensyon ng bawat isa, anuman ang inyong mga pinagkakaabalahan sa oras na ito. Sandaling oras po, pakinggan natin at isa puso ang salita ng Diyos na ipinapahayag niya sa pamamagitan ng inyong lingkod sa araw na ito. Pag-usapan po natin kung bakit kailangang manalangin. Amen? Number 1, upang maluwalhati ang Diyos. Kailangan mong manalangin sapagkat ito ang inutos ng Diyos. Sa unang Thessalonica chapter 5 verse 17, manalangin kayong walang patid, palagi. Tuloy-tuloy, continuous. Hindi po dapat ito napuputol. Katulad ng pagkain na kailangan mayroong pagkakasunod-sunod at hindi po kung kailan mo lang gusto o kung kailan mo lang maisipan. Ang pananalangin po ay hindi po sa panahon ng pananagana lamang, kundi ito ay sa bawat pagkakataon na meron kang nararanasang mabuti o masama, kailangan po nating makipag-ugnayan sa ating Panginoon. Amen po? Number 2, para sa kaligtasan ng mga tao. Bakit kailangang manalangin? Sabi ng Biblia sa unang Timoteo chapter 2 verse 1 hanggang 4, para daw po sa kaligtasan ng mas maraming tao. Sabi po sa verse 1, una sa lahat, paabutin ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pamamanhik at pasasalamat para sa lahat ng tao. Amen. Verse 2, gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari at mga makapangyarihan upang makapamuhay tayo ng tahimik at payapa, marangal at may kabanalan. Verse 3, ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. So sa madaling sabi po, para sa kaligtasan ng mga tao, bakit kailangan manalangin? Dahil yun daw po ang mabuti at nakalulugod sa Diyos. Amen. Then doon po sa verse 4, sapagkat ibig ng Diyos na lahat ng tao ay makaalam ng katotohanan. So sa madaling sabi, kapatid, ang pananalangin ay hindi po ito isang pamimiliang desisyon, kundi ito ay isang utos na kailangan gawin mo, lalo na kung ikaw ay isang Kristiyano o mananampalataya ni Kristo. Amen po ba? Kung ang isang pangkaraniwang individual, bago bumaba ng bahay, umuusal ng simpleng panalangin para humingi ng gabay at patnubay sa Panginoon, higit lalo kung ikaw ay isang mananampalataya o isang Kristiyano. Amen po ba? Pangatlo, para marami ang makaalam ng katotohanan. Sa 1 Timothy chapter 2 verse 4, doon po sabi, ibig ng Diyos na lahat ng tao ay makaalam ng katotohanan. Kung kaya po ang isa sa rason at dahilan kung bakit kami bilang mga pastor ng JCSGO Church ay nagkaroon ng ganitong programa upang palawakin, ma-spread out ang mensahe ng kaligtasan at plano ng Diyos para sa lahat ng sangkatauhan. Amen po ba? Ito po ay ginagawa po
ng bawat simbahan, bawat church, na kung saan si Kristo ang pundasyon ng pagtuturo. Sapagkat sinabi po ng salita ng Diyos sa Gawa chapter 4 verse 12, walang ibang pangalan na ibinigay ang Diyos Ama sa ikaliligtas mo, kapatid, sa ikaliligtas ng bawat isa, sa lahat ng tao. Kailangan po lamang nating marinig ang mensahe at kailangan mo natin itong hakbangan at isa pamuhay. Pagkat sabi ng Romans chapter 10 verse 17, ang pananampalataya ay bunga o nakukuha sa pakikinig. Ngunit paano ka makakapakinig kung walang nagtuturo o walang nangangaral? Kaya po merong mga ganitong programa na ini-offer ang church ng JCSJ upang abutin ang bawat isa sa inyo, saan man kayo naroon. Amen. Pang-apat, para wasakin ang mga gawa ng dyablo. Sinasabi ng 2 Korinto chapter 10 verse 4, ang sandata natin ay hindi sandatang pangsanlibutan, kundi kapangyarihan ng Diyos na kayang wasakin ang anumang klaseng kutang tanggulan na gawa ng kaaway na si Satanas. Amen po ba? Sabagat ang pakikipaglaban natin ay hindi po sa laman, kundi sa espiritual na aspeto. Kaya na marapat lamang na nakadepende tayo lagi sa Diyos, hindi po sa sarili nating husay at galing. Dahil kung husay at galing ang pagkauusapan, kapatid, bawat isa sa atin may taglay na galing at husay para magturo o mangaral. Ngunit, kung wala tayong direktang connection sa ating Panginoon at walang gabay ng banal na espiritu, useless ang lahat ng kaalaman ng sino man na mangangaral. Amen po ba? Maliwanag po ang sinasabi doon po sa Ephesians chapter 6 verse 18, na sa bawat pagkakataon na tayo po'y nakikipagdigma sa espiritual na aspeto, kailangan nating magsuot ng baluti na kaloob ng Diyos. Kaya nga po sinasabi doon na isuot ninyo ang mga baluting kaloob ng Diyos upang maprotektahan kayo laban sa anumang atake ng kaaway. At hindi lamang din po proteksyon ng laban sa atake ng kaaway. Meron tayong atake din. Kailangan natin, hindi tayo puro defense lang, kailangan nating umatake. Yun po ay sa pamamagitan ng banal na espiritu. Amen po. At sinasabi po ng Santiago chapter 4 verse 7, pasakop kayo sa Diyos at lalayuan kayo ng dyablo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit po sa atin ang Panginoon. So kapatid, hindi sa husay, galing o talino mo, talino ko o talino ng bawat isa ang kailangan, kundi total surrender to our God. Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Yun po ang rason kung bakit ibinigay ang apat na kadahilanang ito na kailangan nating manalangin upang maprotektahan ang sangkatauhan, lalo na kapatid ang iyong mga mahal sa buhay, ang iyong pamilya. Amen po ba? Kaya nga po sa church na ito nilunsad yung tinatawag na household salvation. Nagsisimula po ito sa pananalangin. Amen? Kaya kung maaalala po ninyo, maging ang Panginoong Jesucristo nung panahon na siya ipinako sa cross, bago siya, nung siya nakabayubay na sa cross ng Kalbaryo, sinabi niya, Ama, hindi ko nais na kunin mo sila sa sanlibutan, kundi tulungan mo sila sa masama. Kapatid, sa gitna ng hirap, ng pagdurusa at bingit ng kamatayan, kapakanan mo, kapakanan ko, kapakanan nating lahat ang iniisip ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya loobin ng Diyos, kapatid, na ang mensaheng ito ay magsilbing pangpukaw sa iyo, sa inyo, sa bawat isa sa atin upang tumugon tayo sa pagtawag ng Panginoon. Kailangan ka ng Diyos, kapatid. Bakit? Mahal ka niya at mahal niya ang iyong mga mahal sa buhay. Hayaan mo, kapatid, sa oras na ito bago tayo magtapos, tayo po muli ay manalangin. Ama, salamat sa salita mo na ipinahayag at ibinahagi sa karamihan o Diyos, lalo na ang mga nanonood, ang mga patuloy na sumusubaybay sa programang ito. Tunay nga, Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa sa kanila, maging ang kanilang mga pamilya, at hayaan mo, Panginoon, na meron kang gagamiting mga tao upang sila, Panginoon, ay matuto, makakilala at tanggapin ka bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Salamat po muli sa iyong biyaya at pagpapala sa bawat isa sa amin sa pangalan ng Jesus. Amen. God bless po sa inyong lahat.